Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Kung mayroong sino mang pinakamasipag na nagtatrabaho at pinakamabait na tao sa mundo, iyon ang aking ama. Gumigising siya ng sobrang aga tuwing umaga at personal akong pinaghahanda ng almusal dahil hilig niyang magluto at panoorin akong kumain. Pagkatapos naman niyang magtrabaho buong araw, ay sisiguraduhin niyang gumugol ng kahit ilang oras sa akin tuwing gabi upang pag-usapan ang ginawa namin sa araw na iyon at manood ng TV o maglaro ng board game. Pagkatapos ay babasahan niya ako ng libro sa tabi ng aking kama bago matulog at manatili doon hanggang sa ako ay makatulog. Parahan din siyang nagsasalita sa mga tao at ni minsan ay hindi ko siya nakita na nagagalit sa isang tao o walang pakundangan sa isang tao. Isang beses, nasa isang restaurant kami at isang waiter ang aksidenteng nabuhos ang juice sa kanyang pantalon at hindi alam ng waiter kung ano ang gagawin at natakot ito. Ngunit tumawa lang ang aking ama at sinabi, ayos lang. At humiling ng karagdagang napkin upang punasan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, hindi siya natatakot na magsalita kung nakikita niya ang kawalan ng katarungan o hindi makatwiran na paliwanag o patakaran kahit na ang isang tao ay mataas na antas na tao. Siya ay magrereklamo ng malakas at matindi sa City Hall kung nakita niya ang ilang opisyal o manggagawa ay hindi gumagawa ng kanilang trabaho ng maayos o mabilis. Ayaw ni Papa ng mapagsamantalang mga tao, mga mapang-api na tao, mga mapang-abusong tao. Kaya madalas siyang tumutulong sa mga taong naaapi, lalo na sa aming kapitbayan. At dahil din sa busilak ang kanyang puso ay nagustuhan siya ng lahat ng karamihan. Siya ay higit pa sa aking ama. Siya ang aking ama pati na rin ang aking ina. At tinitiyak niya na pinupunan niya ang tungkulin ng isang pagiging ina dahil lumaki akong walang ina mula nang pumanaw siya sa pagsilang sa akin. Ang isa pang bagay na lagi kong naaalala tungkol sa aking ama ay kung paano ginamit ang kanyang pera. Maaaring magmukha siyang kuripot sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya dahil murang damit at sapatos lamang ang binibili niya. Ano naman ang pakinila sa isusuot ko, hindi naman ako nakikipag-date kahit kanino, sambit niya. Ngunit kapag may nadadaanan naman siyang pulubi sa mga lansangan, palagi niyang inilalagay ang kahit piso sa kanilang mga kamay. Minsan sinabi ng kanyang kaibigan na maraming mga pulubi ay nagtatrabaho sa sindikato na kukuha ng lahat ng perang makukuha nila sa mga nanlilimos. At sumagot naman ang aking ama, bueno, kung ang mga pulubi ay hindi nagbibigay ng pera sa mga sindikato na iyon, sila ang mapaparusahan ng mga masasamang tao, diba? Kaya tinutulungan ko sila sa isang paraan o sa iba pa. Hayaan na natin ang mga pulis na ang bahala sa mga sindikato. Ang mahalaga, nakatulong tayo o ako. Palagi niyang sinasabi sa akin, Frankie, tingnan mo ang mga tao sa paligid natin. Tingnan mo kung gaano karaming mga tao ang nagugutom. Dapat lagi kang magpasalamat at subukang maging kapaki-pakinabang. Opo, Papa, gagawin ko po. Tugon ko at hinimas niya ang likod ko at hinalikan ang noo. Nang magtapos ako sa kolehiyo, nagsimula akong magtrabaho para sa isang kumpanya na mayroong maraming mga franchise brand. Kabilang dito ang isang barbecue restaurant chain at coffee shop chain. Ang kumpanya ay mayroong maraming mga empleyado at kabilang ako sa franchisor management team. At ang aking responsibilidad ay bisitahin ang mga franchisee at tiyakin na maayos ang kanilang kalagayan sa kanilang restaurant at sinasagot ang anumang mga katanungan na meron sila at ipinapaalam ang kanilang mga reklamo at alalahanin sa pamamahala ng kumpanya. Maayos naman ang aking sweldo at ako ay masaya. At meron akong nakaugalian na natutunan ko sa aking ama na pahalagahan ang pera kaya naman hindi ako nag-aaksaya maliban na lamang sa pananamit. Isa sa mga libangan ko ay ang fashion. Gusto kong magsuot ng nakaistilong damit at sapatos at magsuot ng magandang relo. Ngunit hindi ito upang magpakitang gilas. Sa tuwing suot ko ito, magaan at masaya ang pakiramdam ko, lalong-lalo na kapag nakikipag-usap ako sa mga kliyente. Pakiramdam ko para akong ibang tao na nagbibigay ng kumpiyansa sa aking sarili.
Nakatulong din ito sa akin upang maging mas tanyag at magustuhan sa opisina. Sa opisina, nakakasama ko ng mabuti ang lahat. Ngunit may isang partikular na tao na lalo kong nagustuhan. Lenny ang kanyang pangalan. Katrabaho ko si Lenny, ngunit sa iba siyang departamento ng kumpanya, kaya naman hindi kami madalas magkita. Pero tuwing lunch break ay madalas kaming kumakain na magkasama, kasama ng iba pa naming mga kaopisina. Meron kaming tinatawag na lunchmates ang aming grupo ng mga empleyado na magkakasama rin pagkatapos ng oras ng trabaho para uminom ng serbesa, lalo na pag-araw ng Biyernes. Kaya sa paglipas ng panahon, siya at ako ay naging malapit. At ang bagay na pinahahalagahan ko sa kanya ay kung paano siya tumatawa na parang baliw kahit na sa pinakamababaw na biro. Kahit na para sa akin ay mababaw ang mga birong iyon. Napakadali niyang patawanin. Ang tawa niya ay napakalakas at minsan napapahagik-hik pa kaya lahat ng mga tao sa restaurant o bar ay nahawa sa pagtawa niya. At napapasaya niya ang mga tao sa kapaligiran dahil nahahawa sa pagtawa niya. Kaya palaging siya ang nagpapasaya sa aming grupo. At kung hindi naman siya kasama, pakiramdam namin kulang ang aming grupo at hindi masigla. Ako rin ay nasisiyahan na makasama siya at palagi kong sinusubukang umupo sa tabi niya mismo. Bukod sa kanyang masayahing karakter, ay nagustuhan ko din sa kanya ay kung gaano siya makitungo sa mga waiter at waitress. Palagi niyang sasabihin ang salamat po, oo po, mangyari po sa kanila. Sa tuwing pinagmamasdan ko siya ay pinapaalala niya sa akin ang aking ama sa pakikitungo sa mga waiter at waitress. Sa makatuwid, ang pagiging malapit lamang sa kanya ang nagpapasaya sa aking araw at nagpapangiti sa aking labi. Hanggang sa isang araw ng tanghalian, inihayag niya sa grupo na magkakaroon siya ng isang birthday party sa kanyang bahay sa katapusan ng linggo. At inanyayahan kaming lahat sa pagdiriwang. Masayang masaya ako dahil sa oras na iyon, baka iyon na ang pagkakataon kong ayain siya ng personal ng isang date na kaming dalawa lang. Kaya bumili ako ng isang fashionable orange na baseball cap na may isang sikat na logo ng koponan ng isang sikat na basketball team bilang kanyang regalo. At binibilang ang mga araw hanggang sa kanyang araw ng kaarawan. Ang aking puso ay pumipintig ng pumipintig at hindi ako makapaghintay na ibigay sa kanya ang kanyang regalo at tanungin siyang makipag-date sa akin. Nakapili na din ako ng restaurant kung saan kami unang kakain sa aming date. Dumating ako sa bahay niya at maraming tao. Hindi lamang ang mga tao mula sa aming kumpanya kundi pati na rin ang kanyang mga personal na kaibigan. Binigay ko kay Lenny ang regalo at sinuklian niya ako ng salamat, ngiti at yakap. Binuksan niya ito agad at isinuot sa buong pagdiriwang. At dahil siya ang star nung araw na iyon, nahirapan akong kumuha ng pagkakataon na tanungin siyang makipag-date. Pero hindi ako sumuko at nag-iintay ng pagkakataon. Kaya't umupo ako malapit sa TV habang inaabangan ang pagkakataon na makausap ko si Lenny nang kaming dalawa lang. Meron ding ibang tao ang nakaupo malapit sa TV at isa sa mga ito ay ang kaibigan ni Lenny na si Patricia. Si Patricia ay nakaupo sa tabi ko at patuloy niya akong inaalok ng beer. At hindi nagtagal nadama ko na ang alak sa aking katawan. Dahil abala si Lenny, ang naging kausap ko ay si Patricia. Si Patricia ay nakasuot ng sobrang hapit at maiksing damit at halatang halata ang kurba ng kanyang katawan. Nakadekwatro habang kinukuyakoy ang isa niyang paa. Dahil magkatabi kami, nararamdaman ko ang pagkuyakoy ng kanyang paa na minsang tumatama sa aking binti. Kalaunan, nalasing kaming pareho. Ang huli kong naaalala ay sumandal sa akin si Patricia. Inakbayan ako at may ibinulong sa taing ako. Ang sumunod kong natatandaan ay nagising ako sa kwarto niya. Sa aking kalasingan, maaga kaming umalis ni Patricia sa party at nagtungo sa isa pang bar kung saan lubos kaming nagpakawalwal. At pagkatapos ay dinala niya ako sa kanyang silid. Tinitingnan ko si Patricia na natutulog pa rin at habang pinagmamasdan ko si Patricia, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkadismaya dahil hindi ko man lang naaya si Lenny sa isang date. Sa tingin ko, mukhang wala ng pag-asa dahil parang hindi naman ako gusto ni Lenny. Para sa kanya, kami ay magkaopisina lamang, yun lang at wala ng iba.
Sumunod na araw, tinanong ako ni Lenny kung saan ako nagpunta at nahihiyang sinabi ko sa kanya na maaga akong umalis kasama si Patricia. Tila medyo nagulat siya at mukhang dismayado. At parang may gusto siyang sabihin, pero mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon sabay sabing, "Oh, okay. Sana nasihan kayo noong birthday ko at good luck sa inyo." Si Patricia ay nagtatrabaho bilang isang salesperson sa isang electronic shop, nagbebenta ng mga computer at accessories. Tila hindi niya alam ang maraming kaalaman tungkol sa mga computer o teknolohiya. Ngunit humahalakhak siya at sinabing, "Hindi ko kailangan malaman ng mga computer. Kailangan ko lang magmukhang maganda." Hindi naman siya mali. Siya ay talagang maganda at sexy. Magmula noon, dahil palagi akong tinatawagan ni Patricia, kaya nagsimula na kaming mag-date at dinala ko siya sa mga paborito niyang restaurant, bar at cafe. Kaya naman, trinato ko siya ng maganda sa abot ng aking makakaya. Sa tuwing kami ay kumakain sa labas, ako palagi ang nagbabayad ng aming date dahil mas mababa ang kanyang sweldo at siya ay mahirap lamang. Gayunpaman, siya ay kumukuha ng pinakamurang pagkain at inumin kahit nasabihin ko sa kanya na maaari niyang orderin anuman ang gusto niya. Pero madalas siyang tumatanggi at sasabihing masyadong mahal at dahil wala siyang ambag ay okay lang sa kanya. Gusto rin niyang maglakad-lakad sa mga shopping mall. Sasabihin niya, "Napakainit ngayon, pumunta tayo sa shopping mall kung saan malamig." Tapos maglalakad kami hanggang sa mapagod ako. Pagkatapos ay susubukan kong hilingin sa kanya na umupo pagkatapos ng mahabang paglalakad sa mall. At sasabihin niya, "Maglakad pa tayo, magandang ehersisyo." Napansin kong mahilig siyang mag-window shopping at itatanong sa kanya na kung may gusto ba siya. Ngingitian niya ako at sasagot na hindi, wala yun. Batid kong may gusto siya kaya hindi ako nagpatinag at pipilitin siyang hanggang sa sabihin niya ang gusto niyang ipabili at pipili ng pinakamura. Nagustuhan ko siya dahil sa kanyang kagandahan at kabaitan, lalong-lalo na ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at pagpapahalaga sa kahit na maliit na mga bagay. Tinanong ko siya minsan kung bakit niya ako nagustuhan at siya ay natawa at sumagot ng, "Dahil sa fashion sense mo, palagi kang nakasuot ng magagandang damit at sapatos at mukha kang mayamang prinsipe." Nag-date kami ng ilang buwan at naramdaman kong siya ay totoong tao at nararapat sa akin. Kaya't napagpasyahan kong ipakilala siya sa aking ama. Nais kong ipaalam sa kanya kung sino ang aking kasintahan. Nag-set up ako ng isang lunch kasama ang aking ama at si Patricia at sinabi ko sa aking ama na isuot ang pinakamagandang damit. Labis na nasabik ang aking ama na makilala si Patricia, lalo na siya ang kauna-unahang babaeng ipinakilala ko sa kanya. Si Patricia ay magalang at mabait habang nakikipag-usap sa aking ama. Mukhang komportable sila sa isa't isa at walang bakas na ilangan. Kaya naman natuwa ako dahil naging magkasundo silang dalawa. Sa pagtatapos ng tanghalian, bumulong sa akin ang aking ama na nagustuhan niya ang karakter ni Patricia. At pagkatapos naman magpaalam, sinabi sa akin ni Patricia na katulad ko ang aking ama. Hindi ko inaasahang magiging maayos pa sa plantsadong damit ang pagkikita nilang dalawa, kaya naman labis akong nagagalak hingil dito. At naisip ko, sa wakas magkakaroon kami ng isa pang tao na magiging bahagi ng aming pamilya. Napakatagal ding panahon na kaming dalawa lang ni Papa sa aming pamilya. Ngunit ang aking pag-asa para sa kaligayahan ay nasira 1 buwan lamang ang lumipas. Makikipagkita sana ako kay Patricia para sa isang dinner date sa isang espesyal na restaurant. Ito ang aking pinakapaboritong restaurant sa buong mundo. Ngunit hindi ko pa dinadala si Patricia doon. Sa katunayan, wala pa akong nadalang babae doon dahil inirereserba ko ang restaurant na iyon para sa espesyal na tao sa aking buhay. Inirereserba ko iyon sa tamang babae at tamang panahon at aaminin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at planong pakasalan. Gayunpaman, hindi siya dumating sa pangakong oras. Tinawagan ko siya, ngunit hindi siya sumagot. Patuloy akong tumatawag sa kanya at sa wakas ay sumagot siya makalipas ang ilang oras. "Frankie, hindi na ako makikipagkita sa'yo." Nagulat ako.
Patuloy akong nagtanong sa kanya at pinilit na sagutin ang tanong ko kung bakit hindi siya sumipot. Sumagot siya at ang dahilan niya sa hindi pagsipot ay ang aking ama. Ito ay dahil sa tatay mo. Maikli niyang sambit sa kabilang linya. Laking gulat ko, ang aking ama? Anong kinalaman ni Papa dito? Nang idiin ko sa kanya upang ipaliwanag ang kanyang sagot, sa wakas ay nagtapat siya. Maliwanag na naisip niya na mayaman ako mula sa pananamit kong magagandang damit at sapatos. At intensyon niyang mapalapit sa akin noong birthday party ni Lenny sapagkat napansin niya ang relo at damit ko noong araw na iyon. Sinabi niya na lumaki siyang mahirap at ipinangako niya sa kanyang sarili na magpapakasal sa isang mayamang lalaki. Akala niya mayaman ako dahil ako ang nagbabayad ng mga date namin sa labas, kaya hindi siya nagduda. Ngunit ngayong gabi, ang araw na nakatakda kaming magkita ay maaga siyang dumating. At habang naglalakad siya patungo sa restaurant, nakita niya ang aking ama na nakasuot ng maruming damit at nagwawali sa hagdan ng gusali at bangketa sa paligid ng restaurant. Nagulat siya at naghintay hanggang sa siya ay pumasok ng gusali. Pagkatapos ay tinanong niya ang security guard kung bakit niya nililinis ang gusali. At tumawa ang gwardya at sinabi sa kanya na, si Tatang, nililinis niya palagi ang gusali araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit napagtanto niya ang aking ama ay isang janitor ng gusali at napagtanto din na hindi ako mayaman, na nagpapanggap na mayaman. Sinubukan kong ipaliwanag, ngunit pinigilan niya ako. Sumagot siya na, Frankie, nakapagdesisyon na ako, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Nagpakatotoo lang ako at ayaw din kitang paasahin. Alam mo naman na gusto kong makaahon sa hirap. Pinuputol ko na ang relasyon at ugnayan natin sa isa't isa. Break na tayo. Wish ko na makahanap ka ng babae para sa'yo. Bigla niyang binaba ang tawag at hindi na muling sinagot ang aking mga pagtawag pagkatapos nito. Para akong itinapon tulad ng bulok na gatas dahil ako ay mahirap. Dahil sa nakita niya si Papa na naglilinis ng gusali. Hinusgahan niya ang pagkatao ko at pagkatao ni Papa. Hindi ko akalain. Labis akong nalulungkot, nakakalungkot at nakakadismaya. Sa opisina, nahihiya ako sa nangyari at umiiwas kay Lenny dahil akala ko sinabi sa kanya ni Patricia ang tungkol sa aming relasyon. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, lumapit sa akin si Lenny sa desk ng pinagtatrabahuhan ko at tinanong kung kamusta ang relasyon namin ni Patricia. At nang subukan kong iwasan siya, patuloy niya akong kinukulit na kausapin siya. Frankie, anong nangyayari? Bakit mo ako iniiwasan? May nangyari ba? Pangungulit niyang tanong sa akin. Nagdesisyon akong ibahagi ang nangyari dahil nakatingin na ang iba kong kaopisina. At isa pa, kaibigan niya si Patricia at kaibigan ko naman si Lenny kaya sinabi ko sa kanya ang lahat. Habang nagkukwento ako, batid ko ang pagalit niyang muka. Akala ko nagalit siya sa akin dahil naghiwalay kami ng kaibigan niya. Ngunit hindi pala siya nagalit sa akin kundi kay Patricia. Impaktang babaeng iyon, inimbitahan kita sa aking kaarawan dahil may gusto ako sa'yo at gusto kong tanungin kita kung nais mo bang sumama na manood ng sine kasama ko. Dahil napakatorpe mo at ang bagal mong kumilos, kaya ako na sana ang gagawa ng first move. Nalingat lang ako saglit, yung babaeng iyon, nakipag-inuman at inagaw ka sa akin tapos ngayon, nakipag-break sa'yo dahil nakita niya ang tatay mo nagwawalis ng building. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Naiirita niyang sambit. Habang nakaupo ako doon, hindi ko maproseso ang sinabi niya sa akin. Habang si Lenny ay nagsimulang magpipipindot sa kanyang cellphone habang ako ay nakaupo at napagtanto ko na, Si Lenny may gusto sa akin? Ang tanga ko naman at dahil sa katorpehan ko nawasak ang puso ko ng ibang babae. Nagpadala siya ng mga mensahe sa lahat ng kanyang mga kaibigan at nagpost ng mga mensahe sa lahat ng kanyang mga social media account pati na rin sa account ni Patricia. At kaagad nag-ring ang kanyang telepono. At alam ng lahat ang ginawa ni Patricia at nagdeklara ng away laban sa kanyang kaibigan at sinabihan niya si Patricia na gold digger. Maraming nagkomento sa post ni Lenny na mga kaibigan din nila at halos lahat ay sumang-ayon sa post ni Lenny.
Maya-maya pa lahat sila ay tinanggal sa friends list si Patricia sa kanilang account at hindi na ni Lenny na tinuturing na kaibigan si Patricia. Pagkatapos ay lumapit sa akin si Lenny at sinabing, "Napagiganti na kita, mga taong katulad niya nararapat na walang kaibigan. Ano naman kung mahirap ka, hindi naman yun ang basihan para makilala mo ang tao eh. At ikaw Frankie, bata ka pa naman, pwede ka pang umangat sa buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng maigi at pagiging masinop sa pera. Kung akala niya mayaman ka dahil ipinanganak kang mayaman, pero sa realidad, kung mayaman ka nga, ang totoong mayaman ang magulang, hindi yung anak. Kasi yung anak nagsisimula pa lang, 'di ba? Ang pera madaling kitain, pero ang paghahanap ng isang tunay na tao na may busilak na puso, mahirap hanapin 'yun. Tila siya ay higit na nagagalit kaysa sa akin. At nang makita ko siyang naghahabol ng hininga pagkatapos niyang magsalita, napagtanto ko na dahang-dahang bumubuti ang pakiramdam ko at nakaligtaan ang sugatan kong puso. At bigla kong naalala kung bakit ko siya napupusuan noon. Tinitingnan ko siya at bigla akong natawa. Natawa ako dahil sa kahangalan ko kung bakit ko hinahayaang magpatukso sa ibang babae at pakawalan ang pinakamagandang babae na si Lenny. Ang tawa ko ay naging halakhak at si Lenny ay tumingin sa akin at natawa rin na parang baliw. At kalaunan ay pareho na kaming tumatawa. Nang gabing iyon, inaya ko siyang kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Imbis na pagkain ang una naming nilantakan, ay uminom kami ng malamig na serbesa. Mabilis kaming tinamaan ng alak at nung gabing ding iyon, pinilit ako ni Lenny na sabihin ang tunay na nangyari nung araw ng birthday party niya. Habang ako ay naglalahad, hinahampas niya ako ng malakas sa tuwing naiinis siya sa eksena. At mas lalong napalakas ang paghampas niya sa aking likod nung malaman niyang nagpunta ako sa kwarto ni Patricia nung gabing iyon. Bago ang pagtatapos ng gabi, magkaakbay kaming dalawa sa balikat ng isa't isa, parehong lasing at mapungay ang mga mata. Pareho kaming natatawa at napapaiyak sa nangyari. Nalungkot ako dahil pinili ko si Patricia kaysa kay Lenny. At malungkot si Lenny dahil pinili ko si Patricia kaysa sa kanya. Nakakatawa at nakakalungkot ang aming eksena at para sa aming sarili, mukha kaming timang at nanghihinayang sa oras na nasayang. Nakita ko na tumulo ng bahagya ang kanyang sipon sa ilong at medyo naglalaway habang tumatawa at umiiyak. Nung tinitingnan ko iyon, parang gustong-gusto kong halikan ang kanyang matatamis na labi. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at bigla ko siyang hinalikan ng mariin at nakaramdam ako ng kuryente sa aking buong katawan. Nung hahawakan ko na ang kanyang leeg, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at bigla akong nagsalita ng, "Patawarin mo ako kung hindi kita tinanong na makipag-date sa akin. Gusto sana kitang i-date, Lenny. Sana ay mapaunlakan mo ang imbitasyon ko. Pinapatawad na kita at oo, pumapayag ako." Pabulong niyang sagot at hinila niya ang ulo ko at muli kaming naghalikan. Nagsimula kaming mag-date at sa loob lamang ng ilang linggo, nagpa siya akong dalhin siya sa aking paborito at espesyal na restaurant para sa isang dinner date. Ang parehong restaurant na hindi kailanman dumating si Patricia. Naroon ang aking ama na nagwawali sa bangketa nang papasok na kami sa gusali. Habang papalapit kami ni Lenny sa gusali, lumapit siya sa akin na may dalang wali sa kamay at binati ako. "Anak, sino siya?" sabi ni Papa nang nakangiti. "Pa, siya po si Lenny, kasintahan ko," tugon ko. Ang aking ama ay mukhang nagulat dahil alam niyang labis akong nalungkot sa breakup namin ni Patricia. At syempre ilang buwan pa lang ang nakakaraan kaya hindi ko pa sinasabi sa kanya ang tungkol kay Lenny. Gayunpaman, nakangiti niyang binati si Lenny at kinamayan niya ito sabay sabing, "Hello, masaya akong makilala ka." "Masayang-masaya din po ako na makilala ko po kayo. Maraming kinuwento po sa akin si Frankie tungkol sa inyo," sagot ni Lenny sabay niyakap ang aking ama. Bagamat ito ay dapat isang hapunan para lang sa amin ni Lenny, hiniling ni Lenny sa aking ama na saluhan kami sa aming pagkain at sumama siya sa amin. Nang makaupo na kami sa restaurant, hiningi ng aking ama sa isang waiter ang menu. At nang makuha namin ang menu, lumingon siya kay Lenny at sinabi, "Masaya akong makilala ka," at nagpahilom sa puso ni Frankie.
Kaya naman ang gabing ito ay sagot ko. Ako ang magbabayad kaya maaari kang umorder ng kahit anong gusto mong kainin. Tumingin sa akin si Lenny at alam ko kung ano ang iniisip niya. Iniisip niya kung kaya bang bayaran ng aking ama at ayaw niya itong maabala. Kaya naman may pakundangan siyang sumagot ng, "Ay huwag na po tito, okay lang po ako." Sa katunayan, ako po ang nakatoka na magbayad para po sa aming date ngayon. Kasi po si Frankie na po ang nagbayad nung nakaraan naming kain sa labas. Kaya po, umorder lang po kayo ng kahit ano pong gusto nyo sa menu at ako na po ang bahala. Sabay may malambing ng ngiti ang isinukli sa aking ama. Tila nagtataka ang aking ama at hindi mawari ang nangyayari. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at tinanong ako, "Frankie, hindi mo ba sinabi sa kanya? Hindi ba iyon ang pakay mo kung bakit mo siya dinala dito sa restaurant?" Napakamot ako ng ulo at paglingon ko kay Lenny, siya din ay nagtataka kung ano ang nangyayari. "Lenny, sa totoo lang, paano ko ba sisimulan? Hindi ko sinabi sa'yo ito pero ang aking ama ang nagmamay-ari ng restaurant. At siya rin ang nagmamay-ari ng gusaling ito. Gusto lang niyang magwalis kahit saan upang mapanatiling malinis ang lahat. Ang paglilinis ay isa sa kanyang libangan. Nahihiya kong sambit. Natulala si Lenny at mukhang nabigla sa sinabi ko at maya-maya pa ay bigla siyang tumawa ng napakalakas at nagsalita ng, "Ganun ba? O siya sige. Gusto ko ng isang T-bone steak, medium rare, mashed potatoes on the side at strawberry shake. Salamat po sa paglibre, tito." Nagkatinginan kami ni Papa at nagtawanan. Alam kong matatawa din si Papa kapag narinig niya ang tawa ni Lenny. At tumingin ako kay Lenny at bigla niya akong kinindatan at nung mga oras na iyon, siya na ang babaeng nais kong makasama habang buhay. At nung matapos kaming maghapunan, lumuhod ako sa harap ni Lenny at saka inilabas ang singsing at nagwika ng, "Alam kong hindi ako perpekto. Pero para sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging perpekto para sa'yo. At nais kong makasama ka habang buhay. Lenny, will you marry me?" "Oo, yes! 1,000 times yes! I will marry you, Frankie." Nakangiti na naluluhang sambit ni Lenny. Nabiguman ang aking puso pero dumating ang taong nakalaan para sa akin. Kaya labis-labis ang aking kaligayahan nung araw na ikinasal ako kay Lenny. Pangalawang video. Ang aking mga magulang ay parehong lulong sa alak at kadalasan ay tinatrato nila ako bilang kanilang alipin. Meron akong 2 nakakatandang kapatid na lalaki, ngunit sila ay malalaki at malalakas. Ako ang palaging humaharap sa kabaliwan ng aking mga magulang. Ako ang inuutusan nilang maglinis ng bahay at magluto. Ngunit ang masaklap, wala naman silang binibigay na pambiling sangkap o pagkain na pwede kong ihain. Hindi lamang iyon, ang aming bahay ay gawa lamang sa plywood sa likod ng isang bahay ng isang kapitbahay namin na pinahintulutan na magtayo ng barong-barong ang aming mga magulang. Kaya't kaming lahat ay natutulog sa sala, kung saan ito ay nagsisilbing aming kusina rin. Noong bata pa ako ay ayos lang ito sa akin, ngunit habang ako ay lumalaki, ay hindi na ako nagiging komportable na katabi silang matulog. Madalas akong magising halos gabi-gabi upang makita ang pawis na paa ng aking mga kapatid na nasa ibabaw ng mukha ko. Kaya pangarap ko na makalaya sa ganoong buhay na mayroon ako. At ang tanging nasa isip ko noong mga oras na iyon ay ang makatakas sa bahay na iyon dahil kung hindi ay baka lamunin na ako ng buhay sa impyernong lugar na iyon. Isang madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang lahat, ay tinangay ko ang lahat ng pera ng aking mga magulang at kapatid at saka ako tumakas. Alam kong hindi maganda ang ginawa ko, ngunit sa oras na iyon, naisip ko na ang lahat ng trabahong ginawa ko para sa kanila. Hindi ko ninakaw ang perang ito. Ang perang ito ay pinaghirapan ko. Sinabi ko sa sarili ko habang ako ay tumatakbo. Kaya naman tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makita ko ang aking sarili sa isang malaking terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. Simula noon, dahil wala akong masyadong pera, nanatili ako malapit sa terminal ng bus, pati na rin sa 24 oras na mga fast food na restaurant at butika sa gabi. Umupo ako malapit sa pasukan ng mga lugar na iyon
at naglagay ng isang plato sa harap ko at ibinalot ko ang aking sarili ng isang maruming kumot at umupo na nakasandal ang aking likuran sa pader na nakayuko ang ulo at nakapikit. At alam kong kalaunan kailangan kong kumita ng pera upang mabuhay. Nagdesisyon akong gumala sa mga karating na establishmento at lumapit upang makahanap ng trabaho. Subalit, itinataboy lang ako dahil halatang isa akong palaboy. Simot na ang aking pera at nagsimula nang kumalam ng matindi ang aking sikmura. Wala na akong naisip na ibang paraan kundi ang tingnan ang basurahan upang magbabakasakali na makahanap ng pagkain. At nung sinubukan kong kumain ng pagkain mula sa basurahan, ay nagkasakit ako at halos para akong mamamatay kaya hindi ko na muling sinubukan. At nang isang gabi, nang may narinig akong tumatawag sa akin at sabing, "Hoy babae! Hoy ikaw! Oo ikaw!" Tumingin ako at may isang lalaki sa loob ng sasakyan na huminto sa kalsada kung saan ako uupo. Bukas ang kanyang bintana at nakatingin sa akin. Tumingin ako sa kaliwat kanan ko kung ako ba ang tinutukoy niya at nagtanong ng, "Ako po?" Sumagot siya ng, "Halika dito, may gusto akong itanong sa'yo." Nag-aalangan ako at sinabi niyang, "Lumapit ka." Tumayo ako at lumapit malapit sa sasakyan niya. "Namamalimos ka ba ng pera doon?" Tanong niya sa akin. "Opo, bibigyan niyo po ba ako ng pera?" Sagot ko at ibinuka ko ang aking mga kamay. Pagkatapos ay hinablot niya ang kamay ko at mabilis itong hinila. Tumawa siya at sinabing, "Gusto mo ba ng 500 piso?" Tiningnan ko siya ng may pagkagulat at nanlalaki ang aking mga mata. Wala pa man ako sa wastong gulang, ngunit hindi ako hunghang. Likas na alam ko ang tunay niyang motibo. Tumalikod ako upang maglakad pabalik at narinig kong sinabi niyang, "Sigurado ka? Mukhang gutom ka na. Aalis na ako ngayon, kaya kung magbabago ang isip mo, mas mabuti pang magpasya ka na kaagad." Pagkatapos ay pinaandar na niya ang kanyang makina. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang dumating sa akin. Huminto ako, naglakad papunta sa kanya at pumasok sa loob ng sasakyan. "Sasama ako sa iyo pero 2,000 ang ibabayad mo sa akin," sambit ko. Ngumiti siya at sinabing, "Sure, no problem. Sigurado akong sariwang-sariwa ka." Mula noong gabing iyon, nagsimula akong sumama sa mga kalalakihan sa tuwing nauubos ang aking pera. Napagtanto ko noon na ang pagbebenta ng aliw ay napakadaling kumita ng pera. Ang kailangan ko lang gawin ay tumayo malapit sa kalye at mag-ayos ng sarili at maghintay ng isang kotse na titigil. Hindi na ako natutulog sa kalye dahil mas gusto ng mga suki ko ang isang babaeng malinis, maayos at mahalimuyak tingnan at nakayanan kong magrenta ng isang bed space. Nagpatuloy ito ng mahigit na 1 taon at isang araw nagpunta ako sa isang shopping mall para bumili ng isang branded na pantalong maong. Habang sinusukat ko ang maong na pantalon at tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, nang biglang mayroon akong nakita. Ito ay tulad ng isang mahabang hugis parihaba na may sungay na madilim na anino at gumagalaw ito. Dahil sa labis kong pagkagulat, ay ipinikit at iminulat ang aking mga mata upang siguraduhin hindi ako nananaginip. Agad kong hinubad ang maong at umuwi sa aking tinutuluyan. Ngunit hindi ko matanggal ang pangitain na mayroon ako. Nang gabing iyon ay nagkaroon ako ng pinakapangit na bangungot. Ang aninong nakita ko sa salamin, nakahawig ko, ngunit hugis parihaba ang ulo na may sungay, ay unti-unting binababoy ang katawan kong pantao na karumal-dumal ang sinapit nito. At sa oras na iyon, napagtanto ko na marahil ay simbolo iyon ng aking trabaho na binaboy at inabuso ko ang aking katawan ng dahil sa pera. Magmula noon ay tumigil na ako sa aking trabaho. Bumalik ako sa pamumuhay sa lansangan dahil naubos na ang ipong kinita ko mula sa pagbibigay ko ng aliw. Tulad ng dati kong ginagawa, umupo ako ulit sa kalye at namamalimos at nakaramdam muli ako ng gutom. Hanggang sa isang gabi, habang naglalatag ako ng dyaryo upang mahigaan ko at magpalipas ng gabi, may narinig akong may tumatawag sa akin. "Miss, okay ka lang ba?" Tanong niya. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking mukhang nasa 30 taon na ang edad na nakatayo sa likuran ko. Hindi ako sumagot, ngunit nagtanong ulit siya ng, "Okay ka lang ba?"
Napalingon ako nang sinubukan niyang tapikin ang aking balikat at akala ko tulad siya ng ibang mga lalaking naging parokyano ko noon kaya't sinabi kong hindi ako interesado. Tumingin siya ng may pagtataka at tinanong niya akong muli ng, "Gutom ka na ba? Gusto mo nang makakain?" Naiirita na ako at gusto kong lubayanan niya ako kaya pabalang ko siyang sinagot ng, "Oo, kaya't bigyan mo ako ng perang pangkain." Sumagot siya ng, "Gusto kong bigyan ka ng pera para sa pagkain, ngunit sa totoo lang hindi kita pinagkakatiwalaan sa pera. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo dito. Paano kung dadalhin kita sa fast food at bibilhan kita ng pagkain?" Ngunit nung sinabi niyang fast food, ang utak kong rumihistro ang salitang pagkain at puro pagkain ang iniisip ko nung mga oras na iyon at napagpasyahan kong hindi palagpasin ang pagkakataong iyon. Doon sinabi niya na makakakain ako ng kahit anong gusto ko. Kumain ako ng kumain. Kumain ako ng 3 pirasong manok at 5 o 6 na kanin. At bago ko pa maubos ang aking kinakain ay napadighay na lamang ako sa sobrang kabusugan. Nahihiya ako dahil inisipan ko siya ng masama at napagtanto ko rin na hindi pa ako nagpapasalamat. Kaya nahihiyang pinasalamatan ko siya. "Maraming salamat po sa inyo," sinabi ko sa kanya. At biglang nasabi ang, "Sir, mukhang mabait kang tao. May bahay ka po ba? Kailangan mo po ba ng maglilinis ng inyong bahay? Maaari akong magtrabaho para sa inyo. Hindi mo po ako kailangan bayaran. Hanggat mayroon akong silid at pagkain, magiging okay na po ako. Pakiusap sir, hindi po ako masamang tao." Pagmamakaawa kong sabi sa kanya. Mukha siyang nagulat sa sinabi ko at sinabi niya sa akin na wala siyang bahay. Na siya ay nakatira sa isang maliit na silid na inuupahan niya ng mag-isa at hindi rin daw siya mayaman kaya wala siyang trabahong maibibigay sa akin. Hindi ko nais na mawala ang aking pagkakataon at sinabing, "Kung gayon, maaari po ba akong makitulog lamang sa inyong silid ng ilang araw? Pagod na po ako at nais kong makatulog lamang ng ilang araw upang mabawi ang aking lakas. At kung inyo pong mamarapatin, hindi po ako magnanakaw o hindi rin po ako gagawa ng masama. Kung gusto po ninyo ay maaari akong matulog sa may pintuan. Nakikiusap po ako sa inyo, hindi ko na po alam ang gagawin ko." Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang mga tao sa paligid namin ay nagsimulang tumingin sa amin. Ngunit tila wala siyang pakialam sa kanila. At tila napagtanto niya na may higit pa sa aking sitwasyon. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo? Marahil kung may alam ako o ideya ay matutulungan kita kahit papaano." Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at para siyang isang anghel na tagapag-alaga ko. Kitang-kita ko ang mukha niyang may pagkapula at nakita kong maganda ang kanyang mga mata. Kaya't napagpasyahan kong sabihin sa kanya ang katotohanan, lahat ng tungkol sa buhay ko. Ngunit sinabi niya na hahayaan niya akong manatili sa kanyang silid ng ilang araw at maaari siyang manatili sa bahay ng isang kaibigan. Siya nga pala, kanina pa tayo nag-uusap ni hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Thomas. Wika niya. "Salamat po. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan niyo. Ako naman po si Nora." Tugon ko sa kanya. Ako'y tumuloy sa kanyang inuupahan ng ilang araw at napakalaking tulong nito para sa akin. Binilhan niya ako ng tubig at makakain habang ako'y pansamantalang naninirahan doon. Napakabilis na lumipas ng mga araw na iyon at nang bumalik si Thomas, masaya ako na makita siya. Ngunit nalungkot ako sa parehong pagkakataon dahil ibig sabihin ay kailangan kong umalis sa silid. Ngunit tila ba nasasabik si Thomas na makita ako. "Nora, nakahanap ako ng trabaho para sa'yo. Nagtanong ako ng trabaho sa aking mga kaibigan para sa'yo at ang isa sa aking mga kaibigan ay nakausap ang kanyang boss at kailangan nila ng isang katulong. Maliit man ang sweldo dahil wala kang karanasan at bata ka pa, ngunit maaari kang magkaroon ng pribadong silid at pagkain. Nais mo bang magtrabaho doon?" Nakangiti niyang sabi. "Siyempre po, gusto ko pong magtrabaho doon." Napasigaw kong sagot at nagtatatalon sa sobrang tuwa habang paulit-ulit na pinasalamatan siya. Sinabi ni Thomas na ginagarantiyahan niya ako at dapat daw ay ayusin ko ang aking trabaho dahil kung gagawa daw ako ng hindi maganda ay tiyak na kapwa siya at ang kanyang kaibigan ay masasangkot sa isang malaking kaguluhan. "Opo, magsusumika po ako.
at hindi po ako kailanman gagawa ng anumang bagay na magpapasama po sa inyo at sa inyong kaibigan. Wika ko ng may pinakamalaking ngiti na mayroon ako sa buong buhay ko. At nang makuha ko ang aking unang sweldo, ginugol ko ang lahat sa pagbili ng tanghalian ni Thomas sa isang magandang restaurant na kaya kong bayaran. Hindi ako nakaramdam ng panghihinayang na gastusin ko ang aking pera para kay Thomas. Sinabi niya na tumakas din siya sa bahay sa kadahilanang katulad ng sa akin. Ito ang dahilan kung bakit kapag dumaan siya sa mga batang tulad ko ay sinusubukan niyang tulungan sila sa abot ng kanyang makakaya. Nakikita niya mismo sa kanila ang kanyang sarili kung gaano siya kadesperado noong siya ay nakatira rin sa lansangan. Nagkikita kami ni Thomas isang beses kada buwan tuwing araw ng aking pahinga sa trabaho. At sa paglaon ng panahon, napansin ko kung gaano siya kagwapo. Mahigit sa 10 taon ang tanda niya kaysa sa akin. Ngunit ang itsura niya ay halos parang kasing edad ko lamang. Marahil dahil sa nabuhay ako sa sobrang hirap ng buhay at mukhang mas bata pa siya para sa kanyang edad. Ang kanyang boses ay palaging malumanay at kailanman hindi ko siya narinigan na gumamit ng masasamang salita o kahit magtaas man lang ng kanyang boses. Doon ko napagtanto na nahuhulog na ako sa kanya. Gustong-gusto kong ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman, ngunit hindi ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang pagkakaibigan namin para lamang sa nararamdaman ko. Siya ang nagsisilbing sikat ng araw sa buhay kong makulimlim at nagpapangiti sa mga labi kong hanggang tenga at hindi ko makakayanan na mawala siya sa akin. 2 taon ang lumipas at nagpatuloy akong nagtrabaho ng husto, tapat, hindi nagsinungaling, hindi nagnanakaw at kalaunan nakuha ko ang tiwala ng aking amo na nagbigay sa akin ng pagtaas ng sweldo. Nang makita ko siya, napakasaya ko at parang napakasaya rin niya at nagpunta kami sa isang restaurant at nagtataka siya kung bakit ko siya dadalhin sa isang magarbong kainan. At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagtaas ng aking sahod at sinabi niya na, "Wow, magandang balita yan. Ako din, mayroon din akong magandang balita." Nakinig ako at kinuwento niya sa akin na may malaking ngiti sa kanyang muka. Samantalang ako, nawala ang ngiti sa aking mga labi. May nakilala siyang gusto niyang pakasalan. Sinabi niya na nagtatrabaho siya sa parehong restaurant na pinagtatrabahuhan niya at matagal na daw niya itong nagugustuhan. At nung sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin siya para sa isang date, ay napapayag naman niya ito kaagad. Wala pa sa 1 buwan ang kanilang relasyon, subalit pinag-uusapan na nila kung kailan sila magpapakasal dahil may mga trabaho naman sila pareho at kapwa silang nasa hustong gulang na. Pinilit kong ngumiti at batiin siya, ngunit habang sinusubukan kong sabihin ito, ang lumabas lamang ay ang mga luha mula sa aking mga mata. Labis akong nalungkot at nahiya, kaya agad akong tumayo at umalis sa restaurant nang hindi man lang nauubos ang aking pagkain. Narinig kong tinawag niya ang aking pangalan, ngunit ang aking mga binti ay masyadong mabilis na gumalaw at ang sunod na alam ko, nasa kwarto ako na umiiyak sa aking unan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas nang pumasok ang kapwa ko katulong upang sabihin sa akin na may naghihintay na isang lalaki sa akin sa labas ng bahay. Hindi ko siya kayang makita, pero napagpasyahan kong may utang na loob ako sa kanya, kaya hinugasan ko lamang ang aking muka at saka ako nagtungo sa labas upang harapin siya. "Anong problema? Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam sa akin?" Tanong niya sa akin. Sinabi at inamin ko sa kanya ang totoo. Pagkatapos ay napabuntong hininga lamang siya at ilang minuto ang dumaan bago siya nagsalita. "Hindi kita kailanman naisip na isang taong mas mababa sa akin. Pero ayokong magsinungaling sa sarili ko at sayo dahil ang totoo, parang isang nakababatang kapatid ang tingin ko sayo. Ang kasintahan ko ngayon ay ilang taon ko nang nagugustuhan bago pa man kita nakilala. Walang kinalaman ang nakaraan, pagkatao o trabaho mo dito. Ang puso ko ay kusang pinatibok niya at ako'y humihingi ng pasensya dahil hindi ko maibibigay ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Iba ang nilalaman ng puso ko. Ito ang katotohanan at sana ay maintindihan mo." Malumanay niyang pagpapaliwanag sa akin. Alam ng puso ko na totoo ang kanyang sinasabi at tunay nga siyang isang mabait
at maginoong tao. Napakaswerte ng babaeng napusuan niya at ako'y nagagalak dahil itinuturing niya akong bunsong kapatid kahit hindi man kami magkaano-ano. Bagamat hindi ko pa rin maiwasang masaktan at mawasak ang aking puso dahil sa relasyon niya sa ibang babae ay masaya ako para sa kanya. Niyakap ko siya sa kauna-unahang pagkakataon at niyakap niya ako pabalik ng mahigpit. Niyakap ko siya hanggat kaya kong maalala ang kanyang katawan at amoy. At sa wakas, nang pakawalan ko siya, ay parang may nakita akong nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Nagpaalam na kami sa isa't isa ng magandang gabi at bumalik ako sa aking silid. Pagkatapos ay umiyak akong muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking pagtangis ay hindi lamang dahil sa kalungkutan, kundi dahil din sa kaligayahang nararamdaman ko. Makakakilala kaya ako ng isang taong gaya niya? Meron bang magmamahal sa akin ng walang kondisyon? Makakapagsuot kaya ako ng puting damit pangkasal at maglalakad sa altar papunta sa taong makakasama ko habang buhay, habang nakapalibot at nagpapalakpakan ang mga kaibigan namin para sa aking kaligayahan. Parang imposible ang imahinasyong ito, pero pinakalma ko ang aking sarili sa pag-iisip dahil ang bawat isa ay may karapatang umasa, mangarap at managinip. At kung ipagpapatuloy ko ang pagsusumikap, tumulong sa kapwa, maglakad sa isang tuwid na landas, hindi susuko sa buhay at may takot sa Diyos, marahil ay may isang tao na darating sa akin sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!